Under the Marcos administration po ba, ano yung naging controversies that stemmed from the fact that the bicameral conference committee deliberations were made close to the public? Ano yung mga nangyari within that caused a lot of controversy and frustration? Yun, maraming mga items na hindi part ng regular programs ng mga ahensya, biglang nagkameron. Halimbawa, yung AKAP. Meron ka namang Pantawid Pamilya Program, and yet, bakit may AKAP? Yung AKAP ay, yung Pantawid Pamilya, galing yan sa DSWD, yung listahanan, ay pre-identified yung mga recipients. Yung AKAP ay creation ng Bicameral Conference Committee for the 2024 budget. At yan, yun, noong 2024, nagkaroon ng 27 billion. Yung AKAP na ang mga nag-identify ay ang mga congressman. Pag hindi ka kaalyado o sabi hindi ka boboto sa kanya, wala ka. Pati yung TUPAD. TUPAD is a DOLE implemented program. Ito yung parang emergency employment. Yan, ang nag-identify rin kung sinong recipients, mga congressman. Meron din mga senador. Pag mga senador, ginagamit rin yan para ibigay mo sa mayor itong proyektong ng TUPAD para supportahan ka ng mayor, itong senador, pag for re-election. So, ayan, kita nyo, 27 billion ng 2024 ang naisingit. Sa TUPAD naman, 16 billion ang naisingit. Tapos nabawasan na ang pondo para sa 4Ps. And then ito yung pinagduruguri ng puso namin, yung PhilHealth funds, na 90 billion yung nawala noong 2024 na budget. Tapos itong 2025, actually, walang nilagay na budget ang Congress. Under the sin tax law, yung tobacco taxes, alcohol, may pumupunta rin ang pondo na automatic dapat na pupunta for PhilHealth para doon sa mga people who don't regularly contribute sa PhilHealth. Kasi tayong mga regular employed, kantas agad Pero yung mga iba na wala talagang pambayad sa PhilHealth, yun yung pinag-finance ng mga tobacco tax. Na ngayon, wala silang nilagay. Yeah. So many other things like yun, yung calamity fund, nabawasan, ang daming flood control projects, wala man lang program of work, biglang nag-appear sa DPWH funds. So parang nasisira yung pinagplanuhan ng executive branch. Ngayon, hindi naman ibig sabihin nga lahat ng sinabi ng executive, yun ang tama. Kaya nga kailangan ng legislative review. Pero doon sa legislative review na yon, pag inopen mo nga yung bicameral conference committee hearings, magiging bukas ngayon sa mga tao na mababantayan nila yung pag-insert na hindi ang basis yung pangangailangan ng taong bayan. I think yun yung napaka-importante na maging bukas yung proseso.